Lumipas ang 7 taon. Post-doctoral graduation ngayon ni Charles. Maligayang pagbabalik, Miss Mallow. Si Tricia Mallow, ang presidente ng Rose Corporation. Napangiti si Tricia habang ini-imagine ang susunod na mga mangyayari. Oras na para sabihin sa iyo na ako ang presidente ng Rose Corporation. Ako ang isa sa mga sumusuporta sa iyong pananaliksik at edukasyon sa lahat ng mga taon na ito. Ito ay isang magiging mahusay na sorpresa. Pagkababa ng eroplano, sumakay si Tricia sa bisikletang ipinahanda niya at nagmaneho siya patungo sa 7-star hotel. Ngunit nang malapit na siya sa mismong entrance ng hotel, nasa lubong niya ang isang itim na luxury car at bahagya itong bumundol sa kanyang minamanehong bisikleta. Move it, you bitch. You can't afford to scratch this car. Galit na sabi ng lalaking bumaba sa itim na kotse. Ngunit sa isang iglap, isang kamay ang lumipad sa hangin at dumapo sa pisngi ng galit na lalaki. Wala ka bang idea kung sino siya? Wala. Sigaw ng lalaki. Subalit isang malakas na sampal ang muling dumapo sa kanyang pisngi bago pa siya matapos sa kanyang salita. May apologize, President Mallow. Paumanhing sabi ng may edad na lalaki na nagngangalang Baron Ashford na siyang sumampal sa lalaking bumangga sa bisikleta ni Tricia. It's okay. Simpleng sagot ni Tricia bago muling nagpatuloy. Baron, nahawakan mo na ba ang hinihiling ko? Yes, ma'am. Pumirma ang boyfriend mong si Charles sa Griffith Group. At ngayong gabi, ang lahat ng bigwig sa bansa ay makakasama niya sa onboarding banquet. At makikilala nila ang pinakabatang AI genius sa bansa. Fantastic, Baron. Ngayon, maaari mo ba akong tulungan na maghanda ng 3 espesyal na regalo? Magpo-propose ako kay Charles mamayang gabi. Excited na sabi ni Tricia. Right away, ma'am. Samantala, makalipas ang 2 minuto, isang luxury car na naman ang dumaan sa harapan ni Tricia at huminto ilang hakbang ang layo mula sa kanyang kinatatayuan. Nagmamadaling bumaba sa kanyang mamahaling sasakyan si Grayson Griffith, ang CEO ng Griffith Group, at lumakad papalapit kay Tricia. Hi, I'm Grayson Griffith ng Griffith Group. Pangatlo sa pinakamayaman sa bansa. Nagmamay-ari ng multiple private islands. At iyon ang sasakyan ko. Pakilala ni Grayson sa kanyang sarili, sabay turo sa kanyang mamahaling sasakyan. So, ikaw ang CEO ng Griffith Group. What a coincidence. Tumango si Grayson. Ikaw naman ngayon ang magpakilala. I'm Tricia Mallow. College dropout. Nagtrabaho sa ibang bansa. Walang tunay na pag-aari sa bansa. And this is my right, as you can see. Okay. Wala sa mga yun ang mahalaga. Let's go. Magpakasal na tayo. Mabilis na sabi ni Grayson, sabay hila sa kamay ni Tricia. Wait, magpakasal? Sir, anong sinasabi mo? Hindi makapaniwalang sabi ni Tricia. Hindi ba't pinag-usapan na natin ito sa telepono? Contract marriage. 500,000 naman. Maghihiwalay tayo pagkatapos ng 3 taon. You get a lump sum of 50 million pesos. Tara, halika na sa City Hall. Bilisan mo, malilate na tayo. Teka, sandali. Sa tingin ko maling tao ang nakuha mo. Engage na ako. At nandito talaga ako para makita ang boyfriend ko. So, hindi ikaw. Sorry, baka nagkamali ako. Pagkasabi noon, tumunog ang telepono ni Grayson. Nagmamadaling kinuha ni Grayson ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa at mabilis na sinagot ang tawag. Nasaan ang babae sa contract marriage ko? Malapit na ba siyang dumating? Boss, natamaan ng foreign capital ang stock natin sa enerhiya. Daan-daang milyon ang nawala sa loob na kalahating oras. Ano ang dapat natin gawin? Sabi ng assistant ni Grayson na si James mula sa kabilang linya.
Nabalitaan ko na nakarating na sa bansa ang lady boss ng Rose Corporation, ang pinakamalaking conglomerate sa bansa. Kailangan nating isecure ang kanyang investment. Ang pagkawala natin sa proyekto ng enerhiya ay maglalagay sa atin sa isang mahinang posisyon. Kailangan nating magbenta ngayon para mabawasan ang karagdagang pinsala. Sir, sobrang dami na nating nailagay. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay makuha natin ang pamumuhunan mula sa Rose Corporation at walang dapat makasagabal dito. Hold on. Mabilis na sabi ni Tricia habang nakikinig sa pakikipag-usap ni Grayson sa telepono. Hindi kita kayang pakasalan, pero sa tingin ko makakatulong ako. Tumingin si Tricia sa kanyang suot na relo bago muling humarap kay Grayson. According to my intel, in about 5 minutes, sisiklab ang digmaan sa bansang mayaman sa petrolyo. Ang iyong tradisyonal na istak ng enerhiya ay tataas pagkatapos. Anong pinagsasasabi mo? Kunot noong tanong ni Grayson. Nang sandaling iyon, muling tumingin si Tricia sa kanyang suot na relo at sinabi, Mr. Griffith, 4 minutes left. Makinig ka sa akin. Huwag mong ibenta. Miss, ang Griffith Group ay may mga intelligence at analysis team sa bansa. Kung hindi nila ito mahulaan, paano mo ito magagawa? Sir, maaasahan ang source ko. Ilang minuto na lang, Mr. Griffith. Huwag kang magmadali sa pagdidesisyon na pagsisisihan mo. Nang sandaling iyon, sabay silang napalingon sa babaeng naglalakad papasok ng hotel. Kailangan ko nang umalis, Mr. Griffith. Panatilihin mong maging kalmado. Maghintay ka. Ilang minuto na lang ang natitira. Sabi ni Tricia, bago tuluyang tumalikod at naglakad papasok ng hotel. Naiwang tulala at tila naguguluhan si Grayson habang pinagmamasdan niya si Tricia papasok ng hotel. Sino ang kakaibang babaeng ito na nagsasabi sa akin kung paano patatakbuhin ang aking negosyo? Naguguluhang sabi ni Grayson bago muling hinarap ang kausap sa telepono. Sino yun? Isa ba siya sa mga lihim na tagahanga mo, boss? James, hindi ngayon ang oras para magbiro. Tama, sir. Pero dapat ba nating ibenta ang mga proyekto? Oo, ibenta mo na agad. Mabilis na utos ni Grayson, ngunit kasabay noon, bigla niyang naalala ang sinabi ng babae. At biglang nagbago ang isip niya. Teka, huwag ka munang magbenta. Maghintay muna tayo ng ilang minuto. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Samantala, kakapasok pa lamang ni Mrs. Carol Haggis sa hotel nang biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Mrs. Haggis, matagal na tayong hindi nagkita. Nandito ka rin ba para kay Charles? Masaya at excited na tanong ni Tricia. Ngunit sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Tricia ang pagdapo ng isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Mrs. Carol, ano bang nangyayari sa inyo? Ako ang fiancé ng anak mo. Pwes, hindi na ngayon. Ikaw na babae ka. Makipaghiwalay ka sa anak ko ngayon. Nalalaki ang mga matang, sabi ni Carol. Bakit mo sinasabi yan? Eto ang 1,000,000 piso. Kunin mo at pabayaan mo na si Charles. Ngayon ay umaangat na siya sa kanyang bagong posisyon. Ang isang taong kasing baba mo ay hindi karapat-dapat sa kanyang pananalapi. Bakit, Mrs. Carol? Hindi ko ba siya deserve? Tigilan mo na ang kadramahan mo. Pinili ng kumpanya ng Griffith si Charles bilang bagong kanilang AI engineer na may annual salary na 5,000,000 piso. Sa tingin mo ba, ang isang babaeng nagbebenta ng kanyang sarili sa ibang bansa ay magiging isang magandang kapareha para sa kanya? Mrs. Carol, nakuha ni Charles ang trabahong ito dahil sa akin. Isang malademonyong tawa ang umalingaw-ngaw mula sa bibig ni Carol nang marinig ang sinabing iyon ni Tricia. Ikaw na babae ka. Nababaliw ka na ba talaga? Hindi. Mrs. Haggis,
Wala kang idea kung sino ang tinutukoy mo. Tama na. Isang malakas na boses ng lalaki ang narinig mula sa kanilang likuran. Trisha. Charles, hindi ko alam kung bakit niya sinasabi yon. Honey. Huwag mo kong tawaging honey, Trisha. Malamig na sabi ni Charles. Si Charles Hages, ang fiancé ni Trisha. Anong nangyayari, Charles? Sagad na ako sa kalokohan mo. Ang Griffith Group ay nangungunang conglomerate sa bansa. Paano ako matutulungan ng isang babaeng tulad mo sa anumang paraan? Alam kong ibinibenta mo ang sarili mo sa ibang bansa. Sinasabi mo rin yan? Bakit? Naniniwala ka rin ba na ibinibenta ko ang sarili ko? Sa anong batayan? Sige nga, Trisha. Kung hindi mo ibinibenta ang sarili mo, paano ka magkakaroon ng pera para itaguyod ang pag-aaral ng aking anak? Maliban sa magandang mukha mo, ano pa ang meron ka? Magkaiba ang mundo ngayon, Trisha. Para sa kapakanan ng ating 7 taong relasyon, kunin mo ang cheque at umalis ka na. Samantala, sa labas ng hotel, nananatiling nakatayo si Grayson sa entrance. Malungkot na tinitingnan ang kanyang suot na relo. Tapos na ang oras. Nababaliw na siguro ako sa pagtitiwala sa isang estranghero. Inuha ni Grayson ang kanyang telepono sa bulsa at pinindot ang numero. Sige, magbenta ka na. Naputol ang kanyang pagsasalita nang marinig niya ang news report mula sa malaking screen sa labas ng hotel. Sumiklab ang bagong laban ng militar sa maraming bansa. Sa gitnang silangan, lubos nitong madidistable ang presyo ng petrolyo sa buong mundo. Naniniwala ang mga eksperto na tataas ng 300% ang presyo ng krudo, tradisyonal na istak ng enerhiya. Hindi naniniwalang umiling si Grayson nang marinig ang malaking balita habang nakatingala siya sa malaking screen sa labas ng hotel. Tama nga ang sinabi ng babae. Paano ito naging posible? Hindi makapaniwalang sabi ni Grayson sa kanyang sarili. Sino ang babaeng yun? Naglakad siya papasok ng hotel. Charles, paano mo ito nagawa sa akin? Humihikbing sabi ni Trisha. Ibinigay ko ang aking mga pangarap para sa'yo. Kung hindi dahil sa pagsuko ko sa alok mula sa Harvard Business School, wala ka sana sa kinalalagyan mo ngayon. At ngayon handa ka lang itapon ang lahat. Yun ang pinili mo. Hindi kita pinilit. Nandidilat ang mga matang sabi ni Charles. Trisha, stop exaggerating your sacrifice. Ang totoo, ang perang ibinigay mo sa akin ay nahulog sa balde. Utang ko ang aking tagumpay sa isang tunay na makapangyarihan. At sino naman yun? Ang pinakamalaking conglomerate sa bansa na mas malaki pa sa Griffith Group. Ang presidente ng Rose Corporation. Lumitaw siya ilang taon na ang nakalilipas. Lumikha ng kanyang kayamanan sa lupa mula sa wala. Tinalo ang mga higanteng pinansyal. At ngayon, siya ay nasa tuktok ng mundo. Siya ang nagpopondo sa aking pag-aaral at pananaliksik. Hindi ikaw. Nangako pa siyang pupunta sa event ngayong gabi. Mababati ko siya ng maayos ngayong gabi. Habang naglalakad si Grayson sa labi ng hotel, nakita niya ang babaeng kausap niya kanina, na ngayon ay kausap ni Mrs. Hages at ng anak nitong si Charles Hages. At hindi lang yun, dahil narinig din niya ang kasalukuyang pinag-uusapan ng mga ito. Charles, balita ko bata pa at single ang presidente ng Rose Corporation. Marahil ay interesado siya sa iyo. Magiliw na sabi ni Carol sa kanyang anak. Humugot ng malalim na hininga si Trisha bago nagsalita. I get it. You think you have a shot with the president? At ito ang dahilan kung bakit nagmamadali ka makipaghiwalay sa akin. Hindi ko itatanggi. Hinahangaan ko ang isang malaya, makapangyarihang babaeng tulad niya. Look, kailangan ko ng business queen sa tabi ko. Hindi isang ignorante. Walang kakayahan na babaeng tulad mo. Charles, nakakabilib ang yabang mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita hahabuli. Sana lang hindi ka magsisi kapag nalaman mo ang totoo ngayong gabi.
Magsisi? Ano ang posibleng pagsisisihan ko? Makinig ka sa akin, Trisha. Ang pakikipaghiwalay sa'yo ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Fine. Tapos na kayo. At ako. Maluhalo ang sabi ni Trisha. Okay. Panatilihin mo ang pag-arte mo. Charles, huwag ka na mag-aksaya ng oras sa kanya. Maghanda ka na. Gusto kong mahulog sa'yo ang president sa unang tingin. Pagkasabi noon, ay mabilis na tumalikod ang mag-ina at sabay na naglakad sa loob ng hotel. Napakunot noo si Grayson sa kanyang nasaksihan habang nakasandal sa poste ng hotel. Ilang hakbang ang layo mula sa kinatatayuan ni Trisha. Samantala, naiwang luhaan si Trisha. 7 taong pag-ibig, 7 taong suporta, at matatapos lang ang lahat. Charles, hindi ako makapaghintay na makita ang iyong mukha ngayong gabi kapag nalaman mo ang katotohanan. Mariing sabi ni Trisha sa kanyang sarili habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko iba ka. Katulad ka rin pala ng iba. Sino ang nabubulag sa tinatawag na pag-ibig? Hindi na malaya ni Trisha ang paglapit ng lalaki mula sa kanyang likuran. Pakiusap, huwag mo kong kutyain ngayon. Binunot ni Grayson ang panyo mula sa kanyang bulsa. Ang lalaking tulad niya ay hindi katumbas ng iyong mga luha, Miss Malo. Nanatiling nakatalikod si Trisha sa lalaki. Nagmamadali niyang pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. At naiirita niya itong hinarap. Ngunit laking gulat niya nang mapagtanto kung sino ito. Ikaw pala. Kasabay noon, tinanggap niya ang panyo mula kay Grayson. Gusto kong magpasalamat sa iyo. Ang iyong tip ay nagligtas sa aking kumpanya sa daan-daang milyon. Titig na sabi ni Grayson habang tila nahihipnotize sa babaeng kaharap. Wala yon. No need to mention it. Casual na sagot ni Trisha. Upang ipakita ang aking pasasalamat, nais kong tulungan ka bilang kapalit. Seryosong sabi ni Grayson. Ano naman ang maitutulong mo sa akin? Baka matulungan kita sa sitwasyon mo kanina. Ano ang ibig mong sabihin? Magpakasal ka sa akin. Isasama kita sa kaganapan ngayong gabi bilang Mrs. Griffith. Halika, pag-isipan mo ito. Hindi mo ba gustong makita ang mukha ng dati mong boyfriend kapag nalaman niyang hindi lang tayo kasal, kundi kasal ka sa CEO ng kumpanya niya? Okay, ito ay magiging mahusay upang maghiganti sa kanya. Sige, gagawin ko. At bilang kapalit bilang asawa ko, poprotektahan kita. Ako, poprotektahan mo. Hindi ko akalain na maiintindihan mo ang mundo ko at ang mga problema ko. Baka baliwala lang sa akin ang mga problema mo. Maraming gwapong lalaki sa mundo. Ngunit ikaw lang ang maswerteng lalaking tumayo sa tabi ko. At bilang pabuya, ibabahagi ko sa iyo ang aking kaluwalhatian. Hindi sinasadyang nadala si Grayson sa angking ganda ng babaeng kaharap niya. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Tila na-hypnotize siya sa babae. Nang malapit nang lumapat ang mga labi ni Grayson, bigla siyang naitulak ni Trisha at sinabi sa akin ng isang maliit na ibon na sabi kang mamuhunan mula sa Rose Corporation. Makakatulong ako dyan. Kung magpadala ka ng bid, matutulungan kitang makuha ang 1 bilyong puhunan. Tila hindi mo yata naiintindihan ang sinasabi mo. Nakakunot ang noong sabi ni Grayson. Halika na. The bid will not cost you anything. Dagdag na sabi ni Trisha. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Grayson. Hello. I-secure ang ating bid mula sa tradisyonal na proyekto ng enerhiya sa Rose Corporation sa lalong madaling panahon. Sabi ni Grayson sa kausap sa telepono. Pagkababa ng telepono, muling hinarap ni Grayson si Trisha na ngayon ay nakangiti sa harapan niya. Sinunod ko ang utos mo. Kunin na natin ang mga marriage certificate. Makalipas ang ilang oras, hindi makapaniwalang tinitigan ni Trisha
ang marriage certificate na kanyang hawak. Alright, Mrs. Griffith. Dapat na tayong pumunta sa party. Pagkasabi noon, ay kinuha ni Grayson ang kamay ni Tricia at hinalikan. Nang gabing iyon, ang masasarap na pagkain sa isang magarbo at mamahaling hotel. Halos lahat ng dumalo sa piging na iyon ay mayayaman at kilala sa bansa. Magkasabay na dumating sina Grayson at Tricia sa hotel na iyon. Tricia, may mga bagay pa akong dapat na asikasuhin. I'll be back in 10 minutes. At pagkatapos, ay ipapakilala kita sa mga elite sa bansa. Malambing na sabi ni Grayson habang hawak ang kamay ng kanyang bagong kasal na asawa. Okay, Grayson. Casual na sagot ni Tricia. Naghiwalay sila sa lobby ng hotel ng sandaling iyon. Sa isang malaki at eksklusibong kwarto, masayang nakipag-toast ng wine si Charles kay Jose, ang tagapagmana ng Taylor Hotel Group, kung saan ginaganap ang kasalukuyang party. Nangunguna ang reputasyon mo, Dr. Hages. Ikaw ay talagang tunay na henyo. Isang karangalan ang makilala ka sa personal. Masayang sabi ni Jose Taylor. Narinig kong pinapahalagahan ka na CEO ng Griffith Group. 100 million pesos ang tao ng sweldo mo. Very impressive. May paghangang sabi ng isang lalaki matapos makipag-toast kay Charles. Ang CEO ng Griffith Group ay bihirang dumalo sa mga event na tulad nito. Ngunit darating siya ngayong gabi. Marami siyang magagandang salita tungkol sa potensyal mo sa kumpanya, Dr. Hages. Papuri ng lalaking kausap ni Charles. Para sa maliwanag na kinabukasan, cheers! At pagkatapos, ay itinaas ng lahat ang kani-kanilang baso para sa isang toast para sa tagumpay ni Charles. And you know, with the endorsement from Mr. Griffith, ang mga prospect ni Dr. Hages ay lampas sa imahinasyon. Dr. Hages, kung may pagkakataon, I hope you lend me a hand. Malambing na sabi ni Jose habang nakahawak sa braso ni Charles. Actually, mamayang gabi may isa pang prominente. I think your figure attendee. Bukod kay Mr. Griffith. She is. Naputol ang pagsasalita ni Charles nang hindi sinasadyang dumapo ang mga mata ni Charles sa babaeng nakaupo sa katapat na table. Excuse me. Iniwan niya si Jose at nagmamadaling lumapit kay Tricia. Tricia, paano ka nakapasok dito? Charles, naglakad ako sa pintuan tulad ng iba. Nagmamadaling lumapit si Carol sa kinaroroonan ni Tricia at ng kanyang anak na si Charles. Tricia, ang party na ito ay partikular na itinakda para ipagdiwang ang pagpasok ng aking anak sa Griffith Group. Tanging ang pinakamatataas na profile elites mula sa lungsod ang maaaring dumalo dito. Pero ikaw, nandito ka ba para makiusap na bawiin ang aking anak? Mapang-insultong sabi ni Carol. Tricia, nililinaw ko. Wala akong gustong gawin sa'yo, okay? Sa totoo lang, lalo mo lang akong pinapahamak. Mariig sabi ni Charles. Charles, huwag mo sana kalimutan na si Grayson Griffith ang host sa handaang ito. Hindi ikaw. Nagtitimping sagot ni Tricia. Manahimik ka. Ignorante ka. Ako ang pinakakilalang AI scientist sa bansa. Isa akong bituin saan man ako magpunta. Ginawa ni Mr. Griffith ang party na ito para sa akin. May pagmamalaking sabi ni Charles. Ganun ba? Yun ba ang dahilan kung bakit hindi ako pwede dito? Oo, Tricia. Ang kaganapang ito ay para sa mga elite ng industriya upang talakayin ang hinaharap ng AI at mga diskarte sa monetization. Anong posibleng halaga ang maaari mong idagdag sa pag-uusap na ito? Kung ako sa'yo, lumabas ka na ngayon. Kahit nirerespeto ka na Grayson Griffith, hindi ka pa rin siya. Wala ka kung ikukumpara sa kanya. Wala kang karapatang paalisin ako. Matapang na sagot ni Tricia. Anong sinabi mo? Ang gigigil na sabi ni Charles. Samantala, nang marinig ang kaguluhang iyon, lumapit si Suzette kina Charles at Tricia. Sino ang gumagawa dito ng eksena? Suzette, buti at lumapit ka. Particular naming pinili ang site na ito upang mag-host ng party.
para sa pagdiriwang ng aking anak. Paanong napakababa ng inyong seguridad, kaya pinapasok nila ang mababang klase ng babaeng ito. Huwag kang ma-stress, Mrs. Hages. I will handle this. Pagkasabi noon, ay mataray na hinarap ni Suzette si Tricia. Makinig kang babae ka. Ang hotel na ito ay pag-aari ng pamilya ko. At wala akong pakialam kung kanino ka sumiping na lalaki para makapasok dito. Pero kailangan mong umalis ngayon. Tulad ng sinabi ko kanina, pumasok ako sa pintuan tulad ng iba. Well, nasaan ang imbitasyon mo? Anong invitation? Walang binanggit si Grayson noong pinapasok niya ako. Kilala mo ba kung sino ang sinasabi mo? Tinatawag mo sa first name ang isa sa pinakamayaman sa bansa. Si Mr. Griffith. Mataray na sabi ni Suzette kay Tricia. Upang ipakita ang aming paggalang kay Dr. Hages, ang Griffith Group ay naghanda ng signing table na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Anniversary mula sa Italy ang kontrata. Ang kontrata ay nilagdaan sa vintage era na parchment paper at maging ang panulat ay isang siglong gulang na limitadong edisyon mula sa Aurora Diamante. Pupusta ako na alinman sa mga binanggit ko ay hindi mo pa narinig. Hindi ba? Habang salaysay ni Suzette. Sino ang nagmamalasakit? Ang lahat ay pakita lamang at walang substance. Isang salita mula sa akin at ni Grayson ang magdadala ng lahat ng salita sa akin mismo. Nakataas ang kilay na sabi ni Tricia. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ginagamit mo ang pangalan ni Mr. Griffith para tuyain at magsinungaling. Pagdating niya, puputulin niya ang dila mo. Galit na galit ng bulyaw ni Carol. Tricia, kapag pinahiya mo ang sarili mo mamaya, huwag kang lalapit na umiiyak sa akin para iligtas ka. Charles, kapag dumating na si Grayson, mapapasayo ang kahihiyan. Nagpupuyo sa galit. Hinawakan ni Suzette ng mahigpit ang pulso ni Tricia. Sino ka ba sa tingin mo? Alam mo ba kung sino si Mr. Hages? Ang lakas ng loob mong insultuhin siya. At hindi igalang ang pangalan ni Mr. Griffith. You need a lesson. Mabilis na lumipad ang kamay ni Suzette para sampalin si Tricia. Ngunit mabilis na nasalo ni Tricia ang kamay ni Suzette. Bitawan mo kung babae ka. Tricia, nawalan ka na ba ng isip para magsimula ng gulo dito? Tumigil ka na. Itigil mo na ang pagiging bayolente mo. Mataas ang tonong sabi ni Charles. Tama ka. Ako ay ignoranteng bitch na hindi nararapat sa anumang hustisya. Pero ng oras na sinaktan niya ako at nilipensahan ko ang aking sarili, ako pa ang bayolente. Bagay talaga ang double standard mo, Charles. Pagkasabi noon, mariin niyang pinitawan ang kamay ni Suzette at bumagsak ito sa sahig. Itigil mo na ang paggawa ng eksena. Ito ang hotel ng pamilya Taylor. Kung gusto ni Miss Taylor na sampalin ka, magagawa niya ito. She has the right to. Muling sabi ni Charles. Parang ang ina, tulad ng kanyang anak. Pinapaikot ang katotohanan, Charles. Shut up, Tricia. Kung may dignidad ka pa, umalis ka na. Huwag hayaang marungisan ng maruming presensya ang prestihiyosong lugar na ito. May pang-iinsultong sigaw ni Mrs. Carol. Lahat ng tao dito ay high profile, maging ang mga staff at greeters ay maingat na pinili. Ang isang tulad mo ay nanlalait sa kaganapan ni Mr. Grayson. Sabi ng isang lalaking bisita doon. Iligtas mo ang iyong hininga para sa iyong sariling kapakanan and just leave. Dagdag na sabi ng isa pang lalaki kay Tricia. Alam mo, siguro may tama ang iyong ulo para ipinta ang iyong sarili na kasama si Mr. Grayson. Narito ang libo-libong piso. Kumuha ka ng maloloko. Umuwi ka na. Sabi ni Suzette, sabay hagi sa libo-libong pera sa mukha ni Tricia. Ito ba ang kalibre ng mayayaman sa bansa? No wonder, naging midas ng bansa si Grayson in just few years. Dahil lahat kayo ay walang kakayahan. Bulyaw ni Tricia sa lahat ng taong naroroon. Sabay-sabay na umungol ang lahat sa pagkabigla. Paano mahuhusgahan ng isang ignorante? May mababang buhay na tulad mo. Ang mga mogol ng bansa
at tawagin si Mr. Grayson sa kanyang unang pangalan. Pagdating ni Mr. Grayson, ikaw na ang lumuhod. Sabi ni Suzette. Nagkakamali ka. Kapag dumating si Grayson, ikaw ang hihingi ng tawad. Kalmado, ngunit mariing sabi ni Tricia. Tricia, alam kong hindi mo pa rin matanggap ang breakup natin. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang maglambing na parang Diyosa. Charles, sinadya kong gabayan ka sa tuktok ng mundo. Ngunit nakakahiya. Ipinakita mo ang iyong tunay na kulay bago pumirma ng iyong kontrata. Dismayadong sagot ni Tricia. Tumigil ka na, Tricia. Hanggang kailan mo ba ako bibisiti? Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ang tadhana mo ay maging mahirap magpakailanman. At ako, nakatadhana ako sa kadakilaan. Charles, makikita natin sa lalong madaling panahon kung ano ang ibig sabihin ng isang maruming basahan. Sir, meron tayong mga hacker na tumitingin sa pagsisiyasat kay Miss Malo. Tayo ay binigyan ng babala. Ilan sa ating mga pangunahing channel ang nagputol ng ugnayan bilang resulta. Sabi ng assistant ni Grayson na si James. Interesting. Tricia, lalo akong naiintriga habang lumilipas ang mga minuto. Let's go. Tila hindi makapaniwalang sabi ni Grayson at pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa hotel kung saan ginaganap ang party. Tricia, kilala kita. Nagkukunwaring nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero ang totoo, patutot ka talaga. Walang magkakagusto sa'yo. Isipin mo na lang na ang iyong kapalaran ay kahirapan. Mapang insultong sabi ni Charles. Charles, walang hanggan ang mga panlalait mo. Oo, nagsimula ako sa ibaba. Ngunit ang pagsusumikap ko ang nagdala sa akin kung nasan ako ngayon. Wala kang alam kundi pera at katayuan. Ang iyong tunnel vision ay walang iiwan sa'yo. Tumahimik ka, Tricia. Kilalanin mo ang iyong lugar bilang isang daga. Hindi mo man lang deserve na tumayo dito kasama ako. Charles, pagdating ni Grayson, makikita mo kung sino talaga ako. And I hope you still like the big shot you are now. Ang dahilan lang kung bakit ka nandito ay dahil kinukonsinti kita. Kung sasabihin ko, ipapakain ka ng pamilya Taylor sa mga aso. Tinatakot mo ba ako, Charles? After 7 years together, talagang naging bulag ako para ibigay ang lahat sa lalaking katulad mo. Tricia Malo, ito na ang iyong huling pagkakataon. Lumabas ka na. Wala kang karapatan na paalisin ako. Babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko sa'yo. Nanginginig sa galit na sabi ni Tricia, sabay dampot sa dokumento na nakapatong sa lamesa sa kanyang harapan. At pagkatapos ay matapang niyang pinunit iyon at inihagi sa mukha ni Charles. Oh my God, hindi ako makapaniwalang ginawa niya yun. Napanganga ang lahat sa gulat ng mga taong naroroon nang makita ang ginawang iyon ni Tricia. Bitch, paano mo nagawang punitin ang kontrata ko? Galit na sigaw ni Charles. Miss Taylor, palabasin mo agad siya dito. Mariing utos ni Mrs. Hages. Tricia, narinig mo naman si Mrs. Hages, hindi ba? Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. Utos ni Suzette sa dalawang gwardyang naroroon. Tumigil ka. Umalingaw-ngaw ang makapangyarihang boses sa silid at pagkatapos ay naglakad si Grayson papasok sa private room kasama ang kanyang assistant at ilang bodyguards. Sino ang nangahas na hawakan siya? Sabay-sabay na napaawang ang bibig ng mga taong naroroon. Mr. Griffith, it's an honor to meet you. Halos sabay-sabay na bati ng lahat. Welcome, Mr. Griffith. Nakangiting bati ni Carol at pagkatapos ay nandidilat na tumingin kay Tricia. Ngayong nandito na si Mr. Griffith, you're done. Mrs. Hages, natatakot ako na nagkakamali ka. Nakataas ang kilay na sabi ni Tricia. Istado na ang mga dahilan mo, pero nagsisinungaling ka pa rin. Muling sabi ni Carol.
Kung hihingi ka ng tawad ngayon, baka mayroon ka pang pagkakataong mabuhay. Dagdag na sabi ni Charles. Charles, meron ba akong nagawang pagkakamali? You ungrateful bitch. Hindi ito ang lugar para kumilos ang hamak na daga na tulad mo. Charles, nagkakamali ka. Maaaring ipinanganak akong ordinaryo. Ngunit sino ang magsasabi na ako ang magtatapos sa linya na kaganapang ito? Ano ba talaga ang nangyayari sa event ko? Mr. Griffith, ipagpaunganhin mo ang lahat ng ito. Nagkaroon ng paglabag sa seguridad ng hotel. At isang daga ang nakalusot. Sabi ni Suzette, at pagkatapos ay tiningnan ng masama si Tricia. Isang daga? Ipakita mo sa akin. Where is it? Tanong ni Grayson na nakakunot ang noo. Nandito siya, Mr. Griffith. Ang aking anak ay sadyang napakahusay. At ang walang hiyang babaeng ito ay walang humpay na kumakapit sa kanya. Nandidilat ang mga matang, sabi ni Carol habang nakaturo ang daliri kay Tricia. Walang hiyang babae? Talaga? Mas nadoble ang kunot ng noo ni Grayson. Oo, Mr. Griffith. 7 taon siyang nahuhumaling sa anak ko. Sinira niya ang signing contract banquet ng anak ko. At pinunit niya ang kontrata na inihanda mo. Lumingon si Grayson kay Tricia at sinabi, totoo ba yan? Pinunit mo ang kontrata? Oo, Mr. Griffith. Itong babaeng ito, binigyan niya ako ng konting financial support noong nag-aaral ako. At simula noon, kinikilig na siya bilang girlfriend ko. Ngayon, bumalik siya para kunin ang lahat ng ibinigay niya sa akin. At dinudungisan niya ang pangalan ko. Sigurado ka ba? Kahit kailan ba hindi mo siya naging girlfriend? Hindi, Mr. Griffith. Dahil ang babaeng ito ay delusional. Kaya please lang, Mr. Griffith. Kung gusto mo siya, ikaw ang bahala. Sa tingin mo ba ibibigay ni Mr. Griffith ang lahat ng gusto niya? Hindi ko pwedeng hayaan lang na sirain ang babaeng yan ang buong gabi at ang kaganapang ito. Sabi ni Suzette at pagkatapos ay lumingon kay Grayson. Mr. Griffith, itatapon ko na sana siya para maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais. Tama, itatapon na sana siya ni Miss Taylor na parang isang tambak na basura. Ngunit nagkataon na pumasok ka. Sabi ng isang lalaking bisita doon. Ang kasalanan ay nasa amin dahil pinayagan naming manatili ang sumira sa iyong gabi. Totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Tanong ni Grayson kay Tricia. Oo, Grayson. Totoo ang sinasabi nila. I must admit you had some nerve. Well, tinatanggap ko ito bilang isang papuri. Naguguluhang napatingin si Charles kay Tricia at sinabi, nasisiraan ka na ba talaga ng bait? Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Paano mo nagawang landiin si Mr. Griffith? Malandi ka, talagang babae ka. Nanlalaki ang mga matang sigaw ni Carol, sabay baling sa kanyang anak. Charles, buti na lamang at itinapon mo siya dahil hihilahin ka niya pababa. Tricia, alam mo bang hinahamak ni Mr. Griffith ang mga babaeng nagsisikap ng husto para akitin siya? Tricia, nawalan ka na ng pagkakataon. Muling sabat ni Suzette. Ang tapang mo, pagbabayaran ng babaeng yan ang kanyang kasuklam-suklam na pag-uugali. Sigaw ng isa pang bisita doon. Samantala, tumaas ang kilay ni Tricia nang marinig ang salitang yon at sinabi, sa kabaligtaran, mukhang hindi lang ako hinahangaan ni Mr. Griffith, kundi sabik na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Itigil mo na yung marumi mong bibig. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita ng ganyan kay Mr. Griffith? Dapat kang maturuan ng leksyon. Galit na sabi ni Suzette at pagkatapos ay mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Tricia. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis na pinigilan ng assistant ni Grayson ang kamay ni Suzette na muntik nang tumama sa pisngi ni Tricia. James, anong ginagawa mo? Suzette, sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na saktan siya?
Kung hindi ako, gusto ba ni Mr. Griffith na siya mismo ang magparusa? Muling sabi ni Suzette. Ito na ang katapusan mo, Tricia. Tuturuan ka ni Mr. Griffith ng leksyon. Deserve mo ito. At huwag kang maglalakas ng loob na makiusap sa kanya. Salaysay ni Carol. Binalaan na kita, Tricia. Ikaw ang nagdala sa kinalalagyan mo ngayon. Mahina sabi ni Charles nang makitang lumapit si Grayson kay Tricia. Nang sandaling makalapit si Grayson, tinitigan niya si Tricia ng may pagmamahal at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Ang lahat ay nagulat sa eksenang iyon at nanlaki ang mga mata na tila hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Everybody, may announcement akong gagawin. Makinig kayong lahat. Humarap si Grayson sa lahat at buong pagmamalaking ipinakilala si Tricia habang hawak ang kamay nito. Tsaka muling nagpatuloy. Itong babaeng ito, ang magandang babaeng ito, ay walang iba kundi ang aking asawa, si Mrs. Tricia Mallow Griffith. Sa tahanan ng pamilya Ashford, nakaupong nagkakape si Baron nang lapitan siya ng kanyang anak na si Yvonne. Dad, para kanino ang tatlong espesyal na regalo? Yvonne, huwag mong hawakan ang mga yan. Mga regalo yan ng presidente ng Rose Corporation para sa kanyang boyfriend. Wow, anong klaseng lalaki yun? Para maging karapat-dapat sa ganito karangyang regalo mula sa napakaganda at napakayamang babae. Well, yun ang lalaking pinakamamahal niya. Alam mo, ito ay maaaring isang pagkakataon para sa iyo, Yvonne. Kung ihahatid mo ang mga regalong ito sa Griffith Group signing banquet, makakagawa ka ng magandang impresyon sa tatanggap ng regalong ito at siguradong may patutunguhan ang iyong kinabukasan. Okay, Dad. It's my pleasure. Pupunta ako kaagad. Nakangiti na sagot ni Yvonne. Excited siyang tumalikod at nagmamadaling umalis. Samantala, sa kasalukuyang nagaganap na party, umalingaw-ngaw ang mga bulong-bulungan ng mga bisita. Ha? Siya ang asawa ni Mr. Griffith? Hindi makapaniwalang sabi ni Suzette. Paano siya mapapangasawa ni Mr. Griffith? Mahinang sabi ng isang lalaki. Imposible yun. Ito ay talagang imposible. Muling sabi ni Suzette. Ito ay isang bangungot. Tama ka. Isa itong bangungot ni hindi siya sapat para sa anak ko. Naiinis at hindi makapaniwalang sabi ni Carol. Paanong nahulog si Mr. Griffith sa isang walang silbi at ignoranteng babae? Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Charles. Nang sandaling iyon, tila walang naririnig sina Tricia at Grayson at tanging kapwa mga mata lamang nila ang nag-uusap. Dahan-dahang hinawakan ni Grayson ang kamay ni Tricia at buong puso iyong hinalikan. I'm sorry. I'm late, Mrs. Griffith. Not really. Dumating ka lang sa tamang oras. Kung hindi, hindi ko makikita kung gaano ka walang klas ang tatlong prominenteng pamilya sa bansa o kung gaano ka walang puso ang dati kong kasintahan. Isa-isang tiningnan ni Grayson ang mga bisitang naroroon. Mukhang lahat kayo ay nagkasala sa asawa ko. Pagkasabi noon, ay ibinaling ni Grayson ang kanyang mga mata kay Charles na may nagbabagang tingin at galit na sinabi, How dare you? Nang sandaling iyon, mabilis na humakbang si Carol palapit kay Grayson at nagpaliwanag. Mr. Griffith, nagkakamali ka. Ang babaeng yan ay walang iba kundi mababang escort na nagtrabaho sa ibang bansa. Paano siya magiging asawa mo? Ikaw na babae ka. Siguradong inihagis mo lang ang sarili mo kay Mr. Griffith. Gumapang ka sa kanyang kama. Nagpapanggap na asawa niya. Mr. Griffith, please. Buksan mo ang iyong mga mata. Huwag kang magpaloko sa babaeng yan. Dr. Hughes, ikaw ang pinakabata at pinakamaliwanag na henyo ng AI. Sabi ni Grayson habang nakatingin kay Charles. Yes, boss. Siya ang bagong top researcher na nakuha natin ngayong taon. Mabilis na sagot ni James. Well,
mukhang ang mahal nating si Dr. Hages ay medyo may problema sa maganda kong asawa. Mr. Griffith, ilang taon ko nang kilala ang babaeng ito. Siya ay walang iba, kundi isang hamak na daga mula sa kanal. Ang ibig kong sabihin, isa kang business god. Hindi siya karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Dr. Hages, mukhang may utang na loob ako sa'yo. Dahil sa maganda kong asawang si Tricia. Halos magdikit ang mga bagang ni Grayson sa pagtitimpi. Masyado kang mabait, Mr. Griffith. Ang pagbubunyag sa kanyang pagkukunwari ay ang pinakamaliit na magagawa ko. Hindi. Nagkakamali ka, Dr. Hages. Ang ibig kong sabihin ay kung hindi ka nakipaghiwalay sa kanya na naghagis ng 7 taong pag-ibig sa kanal, hindi ko makikilala ang maganda kong asawa. Magandang asawa? Mr. Griffith, nagbibiro ka? Sa kanyang kawalan ng halaga, mababang katayuan, at cheap na hitsura, paano siya naging magandang asawa ng isang tulad mo? Charles, ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Ang lalaking minahal ko ng 7 taon ay ganito ang tingin sa akin. Tricia, tumigil ka na sa pananaginip. Ginamit mo ko para iangat ang sarili mo. At ngayon na malapit na akong magtagumpay, dumating ka para subukang mag-guilty ako. Nang sandaling iyon, lumapit si Carol kay Tricia at sinabi, kung hindi mo siya pinigilan, siguradong nasa taas na ang anak ko. Pasigaw na sabi ni Carol. Pinigilan? Nagdidelusyon ka, Charles. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Ano? Kung hindi dahil sa'yo? Alam mo ba kung ano kinakailangan upang linangin ang isang henyo ng AI? Ang pagpapanatili ng aking software ay nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat taon. Ang isang simpleng pagsubok na tatakbo ay maaaring lumaki sa 10 milyon. Ang bawat publication, bawat pagsasama ay nangangailangan ng napakalawak na koneksyon, kapangyarihan at kapalaran. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko ngayon? Sa tingin mo ba hindi, Charles? Siyempre hindi. Ang lahat ng meron ako ngayon ay dahil sa aking makapangyarihang benefactor. Hindi ikaw. Charles, kapag nalaman mo ang totoo, huwag kang babalik sa akin para humingi ng tawad. Tumigil ka na, Tricia. Kung hindi mo lang hinila ang anak ko pababa, astronomical na sana ang mga gawa niya. Higit pa sa 5 milyon sa isang taon. Well, kung ang 5 milyong pisong kontrata sa isang taon ay mas mababa sa'yo, ibasura na natin ang kontrata niya. Palabang sabi ni Tricia, sabay tingin kay Grayson, na tila nag-uutos na ibasura ang kontrata. Samantala, umalingaw-ngaw ang bulungan sa loob ng silid nang marinig iyon. Sa tingin mo ba, mapapawalang bisa mo ito? Sino ka sa tingin mo? Ang kontratang ito ay na-hammer out sa pagitan ni Charles at ng Griffith Group sa loob ng 3 araw at gabi. Hindi mo ito mapapawalang bisa sa iyong mga salita. Mahabang salaysay ni Carol. Tricia, ang isang elite na tulad ko ay may mga offer kahit saan ako pumunta. Ang Griffith Group ay desperado para sa akin. Hindi nila tatanggalin ang kontrata ko sa isang taong tulad mo. Hindi ako sumasang-ayon. Kung wala ang rekomendasyon mula sa isang kilalang tao, maaaring palitan ng Griffith Group ang talentong tulad ni Dr. Hages. At dahil nagsalita na ang asawa ko at napakataas ng pagsasalita mo tungkol sa iyong sarili, ipapawalang bisa natin ang kontrata. Casual, ngunit may diin ang salita ni Grayson. Teka, ipapaanal mo ang kontrata dahil sa babaeng ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Charles. Charles, anong gagawin natin? Ang 5 milyon kada taon, wala na. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Carol. Mr. Griffith, meron akong cutting edge na teknolohiya ng AI. Ang stock ng iyong kumpanya ay papalaki. Ang iyong kumpanya ay magdurusa ng napakalaking pagkalugi kung wala ako. At ang babaeng yan, ano ang halaga niya para maging sanhi ng lahat ng kaguluhang ito? Charles, kung wala ang napakalaking pondo na nasecure ko para sa'yo at sa mga top tier na connection,
ang iyong mga proyekto sa pananaliksik ay mawawala. Ito ang tahasang sabi ni Tricia. Hold on, Tricia. Ang mga proyekto ni Dr. Hages ay may konting halaga, ngunit ang mga ito ay maputla kung ikukumpara sa dinala mo sa aking mesa. Anong ibig mong sabihin? Nagugulo ang tanong ni Charles. Sa madaling salita, nag-ipon si Tricia ng multimillion project para sa akin. Ang kanyang mga kakayahan ay higit pa sa isang kilalang elite na tulad mo. Ano? Siya? Isa lang siyang mababang uri ng babae. Paano siya naging konektado sa ganoon kataas na kalibre ng proyekto? Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Charles. Isang multimilyon. She is a nobody. Paano naging posible yun? Nagtatakang tanong ni Carol. Dr. Hages, kung paulit-ulit na minamaliit ng nanay mo ang asawa ko, hindi ka napapayagan na magpakita pa ng mukha sa kwartong ito. Security, paalisin niyo sila dito. Nagbabaga ang mga salitang pinitiwan ni Grayson. Tama na, Grayson. Isang boses ng matandang babae ang umalingongaw sa buong silid. Nakatungkod itong pumasok sa silid na may kasamang ilang alalay. Magalang na yumuko ang lahat bilang pagrespeto sa matanda. Grandma, sino ka para bastusin si Dr. Hages at pakasalan ang mababang uri ng babaeng yan nang walang pahintulot namin? Grandma. Grayson, nakalimutan mo na ba ang engagement mo kay Ellie Sofia? Ang pakikipag-ugnayan na pagbubuklod sa'yo sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Kailangan mong isaalang-alang ang mga kahihinat na ng iyong aksyon at sa isang kasinungalingang kasal sa random na babae. Napalingon si Tricia sa matandang babae at nag-isip. Ang problema bang binabanggit ng matandang ito ay si Miss Sofia? Well, walang halaga sa akin ang pamilya Sofia. Bilang asawa mo, Grayson, lulutasin ko ang problema para sa'yo. Sabi ni Tricia sa kanyang isip. Ano? Isang huwad na kasal? Nanunuyang sabi ni Carol. So, si Tricia pala ay isang kalasag na natagpuan ni Mr. Griffith. Haha, lahat tayo ay niloko niya. Dagdag na sabi ni Suzette. Grandma, hindi ito fake na kasal. Itinaas ni na Grayson at Tricia ang magkahawak nilang kamay at sinabi, Grandma, seryoso ako sa kanya. Tumututol ako. Kinansela mo ang kontrata ni Dr. Hages. Kailan ka pa naging walang isip? Alam mo bang si Mr. Baron Ashford ang mismong nag-ayos para sa kanya? Teka, si Mr. Baron Ashford ba ang ibig mo sabihin? Ang mayamang tao sa West Coast? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Suzette. Tama, si Baron Ashford. Siya rin ang Rose Corporation Business Manager para sa 17 Western States. At siya rin ang pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ng presidente ng Rose Corporation. Hindi natin kayang masaktan siya. Paliwanag ni Madam Griffith. Grayson, kung ipapawalang bisa mo ang kontratang ito at magkasala si Mr. Ashford, buong pamilya natin ang magdurusa. Grandma, huwag kang mag-alala. Tiyak na magbibigay ako ng makatiwirang paliwanag. Walang sense ang sinasabi mo. Dr. Hages, sa ngalan ng buong Griffith Group, inaalok ko ang aking pinakamalalim na paghingi ng tawad. Madamdaming sabi ni Madam Griffith. It's too bad. Ibinaba ni Mr. Griffith ang aking pagkatao. Paano mo gagawing humingi ng tawad? Grayson, bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay Dr. Hages. Madam Griffith, kahit anong resulta ang lumabas, I will settle score. Si Tricia ang sumagot. Settle? Ikaw ay walang iba kundi isang walang kwentang dukha. Umiiling na sabi ni Madam Griffith habang nakatingin kay Tricia ng may panunuya. Madam Griffith, sa maniwala ka o hindi, hindi magiging issue sa akin si Baron Ashford. Muling umalingaw ang bulungan sa paligid nang marinig ang sinabing yun ni Tricia.
Walang hanggan ang kabaliwan mo, Tricia. Sa tingin mo ba talaga, ang pinakamayamang tao sa lungsod ang sasagot sa'yo? What kind of big shot do you think you are? Tila hindi kumbinsidong sabi ni Charles. Huwag kang mag-alala, Charles. Malalaman mo din agad. Muling napailing si Madam Griffith at sinabi, Naku, Grayson, huwag kang makinig sa kalokohang sinasabi ng babaeng ito. Kung itinuturing mo pa rin perpekto ang iyong sarili, hiwalayan mo siya agad. Mariing utos ni Madam Griffith. Marahang hinawakan ni Grayson ang bewang ni Tricia at masuyo itong tinitigan sa mga mata. Grandma, asawa ko na si Tricia at wala nang makakapagbago niya. Grayson, gusto mo ba akong mamatay? Tricia, hindi ko alam kung anong pakulo ang nilalaro mo para lasunin ang isip ni Mr. Griffith. Pero kung ginagawa mo ang lahat ng ito para lang magbago ang isip ko, hindi ito gagana. Charles, ang narcissism ay isang sakit na maaaring gamutin. Pero sa ngayon, wala kang idea kung ano ang nawala sa'yo. Tama na. Hindi ako si Mr. Griffith para maniwala sa mga kalokohan mo. At tiyak na hindi ako sasamba sa mga basurang tulad mo bilang aking reyna. Nang marinig yun, hindi nagawang pigilan ni Grayson ang kanyang sarili. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Charles at susuntukin na sana. Ngunit agad niya rin itong binitawan nang maisip na hindi ito ang tamang panahon para saktan ito. Bahagyang napaatras si Charles at inayos ang kanyang coat nang bitawan siya ni Grayson. Charles, sa paningin mo, anong klaseng tao ang magiging reyna mo? Mataas ang tono na tanong ni Tricia. Bahagyang umubo si Charles bago sumagot. Ang tanging reyna sa puso ko ay ang babaeng maalama na presidente ng Rose Corporation. All these years, she is the one who supported my research behind the scenes. Nangako pa siya na babatiin niya ako ngayong gabi ng personal. Ano? Sinuportahan talaga si Dr. Haggis na presidente ng Rose Corporation? Manlalaki ang mga matang sabi ni Suzette. Pero tinatanggihan ngayon ni Mr. Griffith si Dr. Haggis. Yan ay katumbas ng pagsuway sa Rose Corporation, hindi ba? Hindi na sila makakakuha ng pamumuhunan mula sa Rose Corporation ngayon. Dagdag na sabi ni Suzette. Grayson, tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang pamilya Griffith. Galit na sabi ni Madam Griffith. Dahan-dahang lumapit si Charles sa harapan ni Tricia at sinabi, My dearest Tricia, naiintindihan mo ba ang pagkakaiba mo sa aking reyna? Pagkatapos, ay dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Tricia at tila nang iinsulto. Halos nanginginig sa galit. Malakas na sampal ang pinakawalan ni Tricia at tumama ito sa pisngi ni Charles. Napanganga ang lahat sa gulat. So, ang reyna mo ay presidente ng Rose Corporation. Well, hindi naman siya masyadong iba sa akin. Samantala, isang puting luxury car ang pumarada sa labas ng entrance ng hotel. Nang sandaling iyon. Miss Ashford, nakarating na tayo. Miss Ashford, tungkol sa ating presidente. Totoo ba na kahit ang pamilya Sofia ay binabaligtad siya? Tanong ng driver na nagmamaneho sa mamahaling sasakyan kung saan nakasakay si Yvonne Ashford. Maaaring ang Sofia ang may pinakamalalim na bulsa sa 4 na dakilang pamilya ng bansa. Ngunit kung ikukumpara sa Rose Corporation, ang mga salitang pinaka-prosperous conglomerate at ganap na gawa sa sarili, ni hindi nila kayang humawak ng kandila. Ganun ba? Sabi ng driver. At mabilis na bumaba para pagbuksan ng pinto si Yvonne. Now or never, kung makikisama ako sa VIP, darating ang kayamanan. Excited na sabi ni Yvonne bago pumasok sa magarang hotel. Samantala, sa silid, galit na sumisigaw si Charles. Nakakadiri kang babae ka. How dare you say na wala kang pinagkaiba sa presidente ng Rose Corporation? Do you have a death wish? Galit na sigaw ni Suzette. Grayson, kung ayaw mong masira ang pamilyang ito,
Hiwalayan mo ang babaeng niya. Galit na sigaw ni Madam Griffith. Ikaw na babae ka. Kung ako sa'yo, lumuhod ka. Baka sakaling kaawaan ka ni Charles. Kung hindi, malalagot ka sa presidente ng Rose Corporation. Kayong lahat, sumusobra na kayo. Ang riing sabi ni Grayson. Di ba si Baron Ashford ang benefactor mo? Tatawagan ko siya ngayon. At siya na ang magsasabi sa'yo ng lahat. Sabi ni Tricia. At pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. At tinawagan si Baron. Hindi nagtagal ay sinagot ang tawag. President, dinala na ng aking anak na si Yvonne ang iyong regalo sa venue. Darating siya agad. Bahagyang napangiti si Tricia nang marinig ang sinabi ni Baron mula sa kabilang linya. Baron, maaari ka mong pumunta sa banquet hall sa loob ng 10 minuto. Kailangan mong bawiin ang lahat ng ipinadala ko kay Charles Hages. Gayon din, magpasok ka agad ng 1 bilyong pisong investment contract para sa Griffith Group. What? Gulat na sabi ni Baron. Ngunit mabilis na nagbago yun. At agad na inutusan ang mga assistant. Bilisan nyo, sa banquet hall. Biglang napatayo si Baron pagkatapos mag-utos. Samantala sa kabilang panig. Tricia, sinusubukan mo ba kaming takutin sa mga kilos mo? Ito ay lubos na katawa-tawa. Natatawang sabi ni Charles. Atensyon, kalapating mababa ang lipat. Nanunuyang sabi ni Carol. Sana maging ganito rin kayo kayabang pagdating ni Baron. Sagot ni Tricia sa mga taong nangiinsulto sa kanya. Nang sandaling iyon, lumapit si James kay Grayson at bumulong. Sir, darating na ang pamilya Ashford. Kasabay ng salitang yun, pumasok si Yvonne Ashford sa pribadong silid. Anong nangyayari dito? Miss Ashford, I'm sorry. Dahil pinayagan kong makapasok ang 2 peste. Sabi ni Suzette na tila humihingi ng paumanhin. Miss Ashford, itong 2 ito, iniinsulto nila ang iyong ama. Tila nagsusumbong na sabi ni Carol. Hindi lang yan. Naglakas loob din silang bastusin si Dr. Hages. Dagdag na sabi ni Suzette. Teka, ang ibig mong sabihin si Dr. Hages? Tama, Miss Ashford. Si Dr. Hages, ang pinakahinahangad na AI scientist sa bansa. Sabay itinuro ni Suzette si Charles, na tila proud na proud sa sarili. Oh, Dr. Hages, ako nga pala si Yvonne Ashford. Malambing na iniabot ni Yvonne ang kanyang kamay at nakipag-shake hand kay Charles. Samantala, tahimik na nanonood si Tricia sa nangyayaring kaganapan sa kanyang harapan. Mukhang walang oras si Baron para i-update ang kanyang anak. This is going to be interesting, sabi ni Tricia sa kanyang sarili. Hello, Miss Ashford. Proud na pakilala ni Charles sa sarili. Dr. Hages, nandito ako ngayon sa ngalan ng presidente ng Rose Corporation. If you encounter any problems, just say the word and I handle it. Bakas ang paghanga at respeto ni Yvonne. Miss Ashford, mabuti na lang at dumating ka sa perpektong araw. Ang Griffith Group, na alam na ang trabaho ni Charles, ay inayos ng pamilya Ashford, ay nagkaroon ng lakas ng loob na sirain ang kanyang kontrata. Muling sabi ni Carol. Ganun ba? Hinihingi namin ang paggalang, Miss Ashford. Dagdag na sabi ni Carol. Nang sandaling iyon, agad na bumaling si Yvonne sa kinatatayuan ni Grayson at sinabi, Grayson Griffith, ang makatuklas kay Dr. Hages ay isang malaking karangalan sa mundo ng negosyo. At itatapon mo lang yun. Gusto mo bang mabankrupt ang pamilya mo? Miss Ashford, pakiusap. Hindi ito maaari. Tila nagmamakaawang sabi ni Madam Griffith. Miss Ashford, magpapaliwanag ako. Mabilis na sabi ni Grayson. Grayson, wala kang utang na paliwanag sa kanila. Ikaw ay asawa ko. Sila ang dapat na humingi ng pabor sa'yo.
Nakataas ang kilay na sabi ni Trisha. Nanlaki ang mga mata ni Yvonne nang marinig ang salitang yun. Walang sino man sa lugar na ito ang naglakas loob na magsalita sa akin ng napakayabang. Sino ka ba? Hindi mo deserve na malaman ang totoong pagkatao ko. Ngunit pagdating ng iyong ama, malalaman mo. Ang yabang mo, nagwi-wish ka ba na mamatay? Hindi nakapagpigil si Trisha. Galit siyang lumapit kay Yvonne. Subalit agad siyang inawat ni Grayson. Trisha, wag kang magmadali. Kailangan ng pamilya namin ang pamilya Ashford sa aming tabi. Mahinang sabi ni Grayson kay Trisha. Grayson, wag kang mag-alala tungkol sa pamilya Ashford. Kahit na ang fiancé mo sa pamilya Sofia ay nasa ilalim ko. Ito ang tahasang sabi ni Trisha. Are you trying to ruin the Griffith family? Humingi ka ng tawad kay Miss Ashford. Magsisisi ka na dumating ka sa mundong ito. Madam Griffith, huwag kang magmadali. Malapit nang dumating si Baron Ashford. At kapag dumating siya, ipapaliwanag niya ang lahat. Tumigil ka sa pagsasalita ng mga walang kwenta. Galit na sigaw ni Madam Griffith. Madam Griffith, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ngunit hindi mo dapat saktan si Dr. Haggis. This Trump and your Griffith family should pay the price. May pagbabantang sabi ni Yvonne habang nakatingin kay Grayson bago muling nagpatuloy. Paparusahan namin ang Griffith Group hanggang sa malugi kayo. Miss Ashford, isang kontrata lang yon. Sagot ni Madam Griffith. Madam Griffith, kayo ay walang iba, kundi isang grupo ng mga manloloko. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang halaga ni Dr. Haggis ngayon. Lumingon si Yvonne sa mga tauhan at sinabi, ilabas niyo ang mga regalo. Mariing utos ni Yvonne sa mga tauhan. Kasunod noon, mabilis na inilatag ang mga hindi matatawarang mga regalo. Ibinibigay ng Pangulo ng Rose Corporation kay Dr. Haggis ang isang limited edition ng relo ng Felipe, isang mamahaling phantom coupe, at isang villa sa Atlantic Central District. Ang halaga ng tatlong bagay na ito ay higit na nagkakahalaga sa anumang sukat ng salapi. May pagmamalaking sabi ni Yvonne. Totoo ba ito, Miss Ashford? Sa akin ba talaga ang lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Charles. Oo, totoo, Dr. Haggis. Pinili ng aking ama ang mga regalong ito sa utos ng Pangulo ng Rose Corporation. Pinaparamdam niya ang pagmamahal sa iyo. At ngayong gabi ay opisyal siyang magpopropose sa iyo. Congratulations, Dr. Haggis. Napaawang ang mga labi ni Carol nang marinig ang sinabing iyon ni Yvonne. Pati na rin ang mga taong naroroon ay nagulat din. Anak, gusto mo propose sa iyo ng presidente ng Rose Corporation. Mukhang pumapanig na sa iyo ang mga bituin. Masayang sabi ni Carol na tila nangangarap. Samantala, ibinaling ni Yvonne ang kanyang tingin kay Grayson na nakatayo ngayon sa bandang kanan. Mr. Griffith, naiintindihan mo ba ang gravity ng sitwasyon ngayon? Hindi ang aking pamilya Ashford ang nagnanais na makasama si Dr. Haggis sa iyong Griffith Group. Ngunit ang pinakakahanga-hangang negosyante sa bansa, ang reyna ng Rose Corporation. Handa ka na bang mabangkarote ang pamilya mo? Grayson, pinapahamak mo ang pamilya natin. Grandma. Dr. Haggis, dahil hindi pinapahalagahan ng pamilya Griffith ang iyong mga talento, gusto ka ng pamilya Ashford na maging CEO ng aming departamento. Maganda bang pakinggan ang 10 million peso salary? Muling sabi ni Yvonne na ikinamangha ng lahat. Samantala, hindi napigilan ni Carol ang mapahalakha. So, 10 million peso? Wow, doble yan sa offer ng anak ko dati. Masayang sabi ni Carol. Miss Ashford, I accept your invitation. But not for the money, but for the future of AI. Baka sa mukha ni Charles ang saya nang sabihin iyon. Samantala, napangiti naman si Trisha nang marinig iyon. Nang sandaling iyon,
Humarap si Carol kay Trisha at sinabi, "Nakita mo? Mukhang ang Griffith Group ang may problema at hindi ang anak ko." Gumising ka, Trisha. Pagkatapos ng gabing ito, itong billionaire na CEO na kinakapitan mo ay magiging putik sa ilalim ng aming mga paa. Humahalakhak na sabi ni Carol. Dr. Hughes, malapit nang dumating ang presidente. Huwag mong hayaang sirain ng dalawang ito ang araw mo. Pakiusap ni Yvonne kay Charles. Samantala, sa entrance ng hotel, pumarada ang luxury car na sinasakyan ni Baron Ashford. Good, 1 minuto na lang ang natitira. Just in time. Sabi ni Baron habang nakatingin sa relo at pagkatapos ay nagmamadaling naglakad papasok sa hotel. Charles, siguradong ikagagalit ng presidente ang tungkol sa babaeng ito. Nakasimangot na reklamo ni Carol. Exactly. This was supposed to be a romantic evening for the president. Hindi niya gugustuhin makita ang babaeng ito na gumawa ng eksena. Nakasimangot na sabi ni Yvonne habang nakatingin kay Trisha. Trisha, naging mapagbigay ako sa'yo. Pero pakiusap, itigil mo na ang kalokohang ito. Muling sabi ni Charles kay Trisha. Talaga, sinayang mo ang lahat, Charles. But too bad, your time is up now. Casual na sagot ni Trisha. Nang sandaling iyon, sunod-sunod na yabag ng sapatos ang narinig mula sa labas ng silid, dahilan upang mapalingon ang lahat. At kasunod noon, pumasok si Baron Ashford sa loob ng silid, kasama ang kanyang 3 bodyguards. Sabay-sabay na napalingon ang lahat ng tao sa silid ng sandaling iyon. Habang naglalakad papasok ang 4 na lalaki. Samantala, kampantay nakatayo si Trisha ng sandaling iyon habang tinitingnan ang papalapit na si Baron. Oh my God, nandito talaga si Mr. Ashford. Hindi makapaniwalang sabi ni Suzette. At pagkatapos ay sabay-sabay na bumati ang mga bisitang naroroon bilang pagrespeto kay Mr. Ashford. Welcome, Mr. Ashford. Halos sabay-sabay na bati ng mga taong naroroon, pati na rin si Grayson. Hindi lang regalo ang inihanda mo para sa presidente, ngunit pumunta ka pa dito para makilala ang anak ko. Ikinararangal naming makilala ka. Buong paggalang na sabi ni Carol. Samantala, tila nagulat at nadismaya si Baron nang marinig ang sinabi ni Carol at nang makita ang reaksyon ng mga taong naroroon. Ikinararangal? Nakakunot noong tanong ni Baron. Oo, Mr. Ashford. Maraming salamat sa iyong pagkilala. Pero matanong ko lang, dumating na ba ang presidente? Sabik na akong makilala siya. Excited at kinakabahang sabi ni Charles. Dapat ba tayong pumunta sa entrance para i-welcome ang presidente? Tama. Mas maganda kung hihintayin natin siya sa entrance. Sabi ng ilang bisita doon. Naguluhan si Baron nang marinig at makita ang mga salita at reaksyon ng mga tao doon. Naguguluhang napakunot ang kanyang noo at sinabi, Teka, anong klaseng welcome ito? Dad, ang lahat ng ito ay dahil sa walang kwentang babae na gumawa ng eksena dito. Yvonne, ingatan mo yung bibig mo. Dad, sinira ng babaeng ito ang lahat. Hindi niya makuha ang puso ni Dr. Hughes. Kaya nagdulot siya ng gulo dahil sa sama ng loob. Hinimok pa niya si Mr. Griffith. Nakanselahin ang kontrata ni Dr. Hughes. Ni hindi niya binigyang gala ang presidente ng Rose Corporation. Mahabang reklamo ni Yvonne. Mr. Ashford, huwag mong sisisihin ang asawa ko. Ako ang may pananagutan. Pakiusap ni Grayson. Mr. Griffith, wala kang dapat sabihin. Dad, sisipain ko sana ang 2 talonang ito. Pero dumating ka. Bigyan mo ako ng 1 minuto at ang lahat ng ito ay maayos. Dagdag na sabi ni Yvonne. Gaano katigas ang ulo at walang isip? Baron, mukhang hindi mo napalaki ng maayos ang isang ito. Diretsong sabi ni Trisha na siya namang ikinahiya ni Baron. Ikaw na babae ka. Paano mo nagawang tawagin ang tatay ko sa kanyang first name? Wala ka talagang galang.
Security, palabasin ang babaeng ito ngayon din. Malakas na sigaw ni Yvonne. Habang nakatayo, hindi napigilan ni Baron ang pagtitimpi sa ana nang marinig ang mga sinabi nito. Tumigil ka, Yvonne. Isang malakas na sampal ang iginawad ni Baron sa kanyang ana. Hindi ito ang lugar mo para magsalita dito. Nanginginig sa galit na sabi ni Baron. Sobrang naramdaman niyang hiya sa harap ng presidente ng Rose Corporation na si Tricia Malo. Kasunod noon, mabilis na humingi ng dispensa si Baron kay Tricia na kanina pa dismayado sa inaasal ng mga tao doon. Humihingi ako ng tawad, Miss President, sabi ni Baron at yumuko sa harapan ni Tricia. Samantala, natulala ang lahat ng tao doon nang marinig ang maliwanag na sinabi ni Baron. President, Dad, anong sinabi mo? Imposible yan. Hindi makapaniwalang sabi ni Yvonne. President, naguguluhang sabi ni Grayson habang nakatingin kay Tricia. Presidente ka ng Rose Corporation. Ito ay medyo nakakagulat. Isang simpleng tip mula sa'yo ang nagligtas sa aking kumpanya ng daang-daang milyong pagkalugi. Tila hindi makapaniwalang sabi ni Grayson. Imposible yan. Baron Ashford, baka nagkakamali ka. Ang babaeng ito ay walang iba kundi isang hooker na ibinenta ang katawan sa ibang bansa. May pang-iinsultong sabi ni Carol. Naikuyong ni Baron ang kanyang mga kamay nang marinig ang sinabing iyon ni Cora. Tumahimik ang babae ka. Kung wala si Miss Malo, wala kayong matatanggap na suporta. Hindi kayo mag-e-enjoy ng anak mo sa ganito kaaya-ayang pagtanggap. Malakas at mariing sabi ni Baron sa mami ni Charles na si Carol. Mr. Ashford, umakyat ako sa kinatatayuan ko ngayon dahil sa sarili kong merito. Hindi pa natatapos ang pagsasalita ni Charles nang bigla siyang putuli ni Baron. Sa sarili mo, kung wala ang patuloy na suporta ni Miss Malo, hindi ka magiging AI scientist. Baron, putol ni Tricia bago muling nagpatuloy. Bigyan natin ng pagkakataon si Dr. Hages na patunayan ang kanyang sarili. Tapusin na natin ang lahat ng kanyang paparating na research at pakikipagtulungan sa mga international na scientificong journal. At kanselahin na rin natin ang lahat ng kanyang paparating na proyekto. Mayroong 100 o higit pa, kung naaalala ko ng tama. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Charles. Kung yan ang gusto mo, Miss President. Mabilis na sagot ni Baron. Baron, isa pa. Inalok ng anak mo si Dr. Hages ng 10 milyong pisong sweldo. Napailing si Baron sa galit at sinigawan ang kanyang anak. Wala akong iniutos na ganon. Bakit mo sinabi yun? Sigaw ni Baron, kasabay ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Yvonne. Sinong nagbigay sa'yo ng pahintulot nang walang consent ko? Galit na sabi ni Baron sa kanyang anak. Sabay baling kay Charles at sinabi, I'm sorry, Dr. Hages. Ngunit ang alok na yun ay hindi tama. Ano? Sa pagkakaalam ko, niligawan ako ng presidente at binigyan niya ako ng mararangyang regalo para sa kanyang proposal. Nagngingit-ngit na sabi ni Charles. Humakbang si Tricia papalapit kay Charles at malambing na nagsalita. Charles. Nakangiti, ngunit may bahid na pagkamuhi ang salita ni Tricia. Tricia, lahat ng regalong ito galing sa'yo. Bakas ang pagtataka sa mukha ni Charles. Charles, para sa'yo sana ang lahat ng ito. Pero ipinakita mo ang iyong tunay na kulay. Baron, nasa ng 10 billion investment agreement para sa Griffith Group. Nakataas ang kilay na sabi ni Tricia nang humarap siya kay Baron. Nagmamadaling lumapit si Baron kay Grayson nang sandaling iyon. Mr. Griffith, ito ang 10 bilyong pisong deal mula sa Rose Corporation. Isang pirma lang para sa negosyo. Sabi ni Baron,
at iniabot ang mga papeles kay Grayson. My God, 10 bilyong pisong investment. Nanlalaki ang mga matang, sabi ni Suzette. Samantala, hindi makapaniwalang tinanggap ni Grayson ang 10 bilyong pisong kontrata mula sa kamay ni Baron at hindi makapaniwalang tinitigan niya. Ito, para sa akin ba talaga ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Grayson kay Tricia. Of course, nakangiting sagot ni Tricia. Salamat, Tricia. Ang pinakamalaking kapalaran ko ay ang pagpapakasal sa iyo. Pagkatapos marinig yon, muling nag-utos si Tricia. Baron, ibalik mo ang lahat ng regalo. Lahat ng hinawakan ni Charles ay walang kwenta para sa asawa ko. Deserve niya ang mas malaking regalo mula sa akin. Gayon din, ikalat mo ang mga salitang bibitawan ko. Sa 3 araw, mag-host ako sa Gabi ng Rose sa pinakamagarbong hotel at opisyal kong ipapakilala ang aking asawa na si Grayson Griffith sa buong mundo. Yes, Miss Mallow. Magalang na sabi ni Baron. At pagkatapos, ay agad na nilingon ang kanyang anak na si Yvonne at sinabi, umuwi ka na. At pagkasabi noon, ay mabilis na siyang tumalikod at umalis. Kasunod noon, ay agad na lumapit si Carol kay Tricia at sinabi, Miss Mallow, this is all a misunderstanding. Charles, pakiusap. Ipaliwanag mo ang sarili mo kay Miss Mallow. Saglit na natigilan si Charles nang marinig ang sinabi ng kanyang ina at pagkatapos ay nauutal na nagsalita. Ikaw, paano ito nangyari? Ikaw ang presidente ng Rose Corporation. Tama na yan. Ako ang presidente ng Rose Corporation. At simula ngayon, magsisimula ka sa isang mahabang paglalakbay ng panghihinaya. My dearest Tricia, mali ako. Paano ko ito nagawa sa'yo? Nauutal na sabi ni Charles. Ngunit hindi pa natatapos ni Charles ang kanyang pagsasalita nang biglang may pumutol sa kanya. Binibiro niyo ba ako? Isang hacker ang kinuha ni Grayson mula sa kalye. At nangahas, nasabihin na siya ang presidente ng Rose Corporation. Gulat na napalingon ang lahat sa glamorosang babae na pumasok sa silid ng sandaling iyon kasama ang 2 nitong assistant. Siya ba si Miss Sophia? Mula sa pamilya Sophia sa Upper West Side? Hindi makapaniwalang sabi ni Suzette. Nang sandaling iyon, tumayo si Ellie Sophia sa harapan ni Grayson. Grayson, balita ko nakahanap ka ng peking asawa sa likod ko. Ellie, siya si Tricia, ang presidente ng Rose Corporation. At gayon din, ang aking legal na asawa. Siguro naman pwede ka nang tumigil. Mariing sabi ni Grayson. Nang sandaling iyon, nanunuyang tawa ang pinakawala ni Ellie. Grayson, anong akala mo sa akin, tanga? Sa tingin mo ba ika-cancel ko ang ating engagement dahil sa hooker na babae na natagpuan mo sa kalye? Nang sandaling iyon, humakbang si Madam Griffith palapit sa 3. Miss Sophia, ngunit kinikilala siya ni Mr. Ashford. He was very respectful. Tama na yan. Nagpakasal si Grayson sa isang manggagamit just to get rid of me. At ngayon, ikaw na babae ka, naglakas loob kang gayahin ang presidente ng Rose Corporation. Huminga ng malalim si Ellie at muling nagsalita. Si Mr. Ashford ay bulag sa pagnanasa. Isa siyang hangal na magsalita sa babaeng ito bilang isang presidente. Ang ibig mo bang sabihin ay natulog ang babaeng ito sa kama ni Mr. Ashford? Malakas na sabi ni Carol. Wow, tiyak na napaka-generous ni Mr. Ashford na mamigay na napakalaking puhunan sa kanyang munting may bahay. Biglang sabat ni Suzette. 10 bilyong inventaryo mula sa Rose. Ang pamilya Ashford ay hindi maaaring magkaroon ng otoridad na gawin iyon. Grayson, baka desperado ka na. Hindi ko akalain na kukunin mo ang mga scrap mula sa Ashford. Ellie, hindi mo kayang baliwalain si Tricia ng ganyan. Galit na sabi ni Grayson. Sino? Itong putang babaeng ito
na nagnakaw ng fiancé ko. Pagkasabi noon, dahang-dahang naglakad si Ellie palapit kay Trisha. Kung alam mo kung ano ang makakabuti, hiwalayan mo na siya ngayon. Sabi ni Ellie, sabay haplos sa balikat ni Trisha. Ngunit mabilis na tinabig ni Trisha ang kamay ni Ellie at taas noong sinabi, at paano kung hindi? Ang iyong kumpiyansa ay nagmula kay Mr. Ashford, hindi ba? Kapag nakita ko ng personal ang presidente ng Rose Corporation, sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa maling pag-uugali ni Baron Ashford. At ang pamilya Griffith at Ashford ay babagsak. May pagbabantang sabi ni Ellie. Naku, Miss Sophia, kasalanan namin ang lahat. Please spare us. Nagmamakaawang sabi ni Madam Griffith. Ellie, napakarami pang lalaki sa mundong ito. Bakit ka nakafocus sa akin? Mariing tanong ni Grayson. Kasi, sa mundo ni Ellie Sophia, ang lahat ng gusto ko nakukuha ko. Nabubuhay ako sa aking kayamanan at kailangan mo ako para protektahan ang pamilya mo. Malambing na sabi ni Ellie habang hinahaplos ang pisngi ni Grayson. Ngunit mabilis na pinigilan ni Trisha ang kamay ni Ellie na humahaplos sa pisngi ni Grayson ng sandaling iyon. Hindi kailangan ng asawa ko ang protection mo. At pagkatapos ay mariin niyang pinakawalan ang kamay ni Ellie. Walang hiya ka talagang babae ka. Humanda ka sa akin pagkatapos nito. Galit na sabi ni Ellie. At pagkatapos ay agad niyang nilingon si Charles. Dr. Hughes, pumunta ako dito ngayon para mag-alok sa iyo ng posisyon sa pamilya Sophia. Bibigyan ka namin ng 30% shares at ang Elysian State bilang regalo. Ang Elysian State? Hindi makapaniwalang sabi ni Charles. Miss Sophia, anong sinabi mo? Tama ba ang narinig ko? Bakas ang kaligayahan sa mukha ni Carol nang itanong niya yun. Tama. Pumunta ako dito, particular para kay Dr. Hughes. Ngunit kailangan ko ng konting pabor bilang kapalit. Sa gabi ng Rose, maaari ka bang magsalita ng maganda tungkol sa akin sa harap ng presidente ng Rose Corporation? Muling sabi ni Ellie. Walang problema, Miss Sophia. Maliit lang ang bagay na yun para sa kabutihan mo. Nang marinig yun, bahagyang napangiti si Trisha at sinabi, ito ba ang tunay mong layunin, Ellie Sophia? Kung ganon, inaasahan ko makita ka sa gabi ng Rose. Matatag at may diin ang salita ni Trisha nang sabihin yon. Makalipas ang ilang araw, sa gabi ng Rose, bumaba sa entrance ng 7-star hotel si Trisha mula sa isang mamahaling puting kotse. Samantala, masayang nagtutoast na kani-kanilang hawak na wine ang mga bisita sa isang napakalaking private room sa hotel. Anong ginagawa ng 3 upuan dito? Tanong ng isang bisitang lalaki sa 2 babaeng kausap nito nang makita ang 3 espesyal na upuan na nakapwesto sa gitna ng stage. Ang gitnang upuan ay walang pag-aalinlangan. Pagmamayari ng maalamat na pangulo, ang Supreme Invitation Holder. Ang 2 pang upuan ay para sa premier ng mga imbitasyon. Sagot ng isang babae. Sa totoo lang, ang mga makakaupo sa upuan na iyon ay mga powerful na tao. Makukuha nila ang atensyon ng pangulo. Ang pinakanangungunang AI genius na si Dr. Hughes ay siguradong kwalipikado. Sabi ng isa pang babae doon. Nang oras na yon, habang naglalakad papasok ng private room, hindi sinasadyang narinig ni Trisha ang sinabi ng babae na nakatayo sa gilid ng red carpet na nilalakaran ni Trisha na sandaling iyon. Sadyang nilingon ni Trisha ang babae at sinabi, anong sinabi mo? Si Charles Hughes? No way. Hindi niya deserve ang kahit na anong atensyon. Samantala, bigla namang sumugod si Carol at si Charles nang makitang nakatayo sa kalagitnaan ng red carpet si Trisha at binulyawan ito. Trisha, paano mo nagawang makapasok sa party ng anak ko at ipakita ang pagmumukha mo dito? Nang gagalaiting sabi ni Carol. Nang sandaling iyon, hindi inaasahan ni Trisha ang paglapit ng isa pang babae sa bandang kanan niya. Trisha, wala ka talagang pakialam. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Nandidilat ang mga matang sabi ni Madam Griffith.
Napangiti si Tricia nang marinig ang maaanghang na salitang iyon. Dahan-dahan siyang humakbang paharap sa mga ito at nakataas ang kilay na nagsalita. The Night of the Rose is hosted by the Chamber of Commerce for the Rose Corporation. Kaya bakit ako makikinig sa iyo? Tricia, ang gabing ito ay ang gabi ng aking magiging manugang na babae. Ang presidente ng Rose Corporation ay magpo-propose sa aking anak. At ikaw, anong karapatan mong pumunta dito? Malakas na bulyaw ni Carol. Napakunot ang noon ni Tricia na sandaling iyon. Nanunuya siyang ngumiti at sinabi, hindi nangyari ang signing banquet. Dahil incompetent ang anak mo, wala itong kinalaman sa akin. At tungkol naman, sa kung may karapatan ba akong narito o wala, ay hindi para sa iyo ang magdesisyon. At tungkol naman sa panukala ng Pangulo kay Charles, ipinapayo ko na panatilihing mababa ang iyong mga inaasahan. Huwag kang managinip ng gising, Mrs. Hages. Nakangiti, ngunit may diin ang salita ni Tricia. Manahimik kang babae ka. Isa si Dr. Hages sa pinakakagalang-galang na panauhin ngayong gabi. Galit na sigaw ni Madam Griffith. Madam Griffith, tila hindi ka nababagay sa lugar na ito. Sumisigaw na parang bata. Nagbabaga ang mga matang sagot ni Tricia. Walang hiya kang babae ka. Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. Muling sigaw ni Madam Griffith. Walang imbitadong siraulo dito. Ilabas niyo ang babaeng yan. Pasinghal na utos ni Madam Griffith sa dalawang gwardya nang nagmamadaling lumapit doon. Gayunpaman, hahawakan na sana ng dalawang gwardya si Tricia nang mahigpit niya itong pinigilan. Teka, paano kayo nakakasiguro na hindi ako bagay dito? Tricia, for your information, para makadalo sa gabi ng Rose, ang isang tao ay dapat magkaroon ng personal na ari-arian na hindi bababa sa 1 milyong piso. At ikaw na kumakapit sa apelyido namin ay hindi man lang nakakuha ng pinakamababang imbitasyon. May pang-iinsultong sabi ni Madam Griffith. Talaga? Nakataas ang kilay na sagot ni Tricia. At pagkatapos, ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mamahaling handbag at inilabas ang isang imbitasyon at taas noong sinabi, Then, what is this? Itinaas ni Tricia ang isang imbitasyon mula sa kanyang handbag at iniabot yon sa isang gwardya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Madam Griffith nang makita ang imbitasyon na inilabas ni Tricia. Ito ay isang 3rd-tier gold invitation. Paano siya nakakuha ng gold invitation? Meron ba siyang itinatagong assets? Nanilisik ang mga matang sabi ni Carol. Pagkatapos tingnan ng mabuti, ay agad na humingi ng paumanhin ang gwardya. Miss, humihingi kami ng paumanhin sa hindi natin pagkakaintindihan. At pagkatapos, ay muling ibinalik ng gwardya ang imbitasyon kay Tricia. Muling hinawakan ni Tricia ang imbitasyon at sinabi, Ngayon, may magtatanong pa ba sa karapatan ko dito? Isang malakas na palakpak ang pinakawalan ni Charles ng sandaling iyon. Tricia, hindi mahalaga kung may ginto kang imbitasyon. Hindi na magbabago ang pagkatao mo. Sa oras na makita mo ang mga kilalang tao dito ngayong gabi, mapapagtanto mo kung saan ka nakatayo. Charles, sa simula pa lang, ang hindi nakakakilala sa kinatatayuan nila ay ikaw. Pagdating sa ibang taga nito, nakikihalubilo ka sa tinatawag na big shots. Sa tingin mo ba nakakayat ka na ng mataas? Oh, Tricia, ako ang pinakaaabangang bisita ngayong gabi. At ikaw ang pinakawalang kwentang bisita ngayong gabi. Kaya dapat, naiintindihan mo kung saan ang lugar mo. Ang hindi nakakaintindi sa kanyang lugar ay hindi si Tricia. Isang malakas na boses ang narinig ng sandaling iyon. Napalingon ang lahat kay Grayson habang naglalakad ito palapit kay Tricia. I'm sorry, I'm late. Bulong ni Grayson nang makalapit siya kay Tricia. Okay lang, Grayson. Actually, ngayon palang nag-uumpisa ang show. Casual na sagot ni Tricia habang nakatingin sa mga mata ni Grayson. Matigas talaga ang ulo mo, Grayson. Sinabi ko na sa'yo na itapon mo ang babaeng yan.
Bakit hindi ka marunong makinig? Paano mo siya nagawang pag-aksayahan? Nabigyan ng gold invitation. Sumasalungat ito sa pamilya Griffith at Sofia. Isa rin itong malaking kawalan ng respeto sa presidente ng Rose Corporation. Singhal ni Madam Griffith sa kanyang apo. Mr. Griffith, hindi ka dapat nabigyan ng napakahalagang bagay sa walang kwentang babae. Dagdag na sabi ni Charles. Dr. Hughes, hindi ka maaaring magsalita ng masama tungkol sa asawa ko. Alam ng lahat na ang kasal niyo ay isang scam. Sabat ni Carol. Sino dito ang nanghuhusga sa kasal namin? Mula nang makilala ko si Tricia, lubos akong naging masaya at pinili ko siya para maging kapareha sa buhay. Saglit na huminto si Grayson sa kanyang pagsasalita nang biglang may pumasok sa kanyang isip at sinabi, "Oh, siya nga pala. Kailangan kitang pasalamatan, Mr. Hughes. Kung hindi dahil sa pag-ayaw mo kay Tricia, hindi ako makakahanap ng perpektong asawa." Tama na, Grayson. Alam kong hindi ka naniniwala sa arranged marriage. Kahit kay Sofia. Ngunit hindi mo kami maaaring patuloy na iprovoke sa kaawa-awang babaeng ito. Lola, hindi ka makakapagsalita ng masama tungkol kay Tricia. Ano man ang estado nito. Kung hindi, ikaw ang makakasira sa pangalan ng pamilyang Griffith. If I dare to marry Tricia, I also have the courage to deal with the consequences. Talagang matigas ang ulo mo. Sinisira mo ang legacy ng pamilya Griffith. Galit na sabi ni Madam Griffith. Alright everyone, oras na para maupo tayong lahat. Opisyal ngayong makikipagkumpetensya ang Griffith Group sa nag-iisang partnership ng Rose Corporation sa bansa. Excuse us. Malakas na anunsyo ni Grayson sa lahat nang bigla siyang awatin ni Charles sa isang malakas na boses. Teka, Mr. Griffith. Naiintindihan kong ayaw mo pakasalan si Miss Sofia, pero hindi mo kailangan kunin ang babaeng iniwan ko. Charles, wala ka man lang ba talagang pagsisisi? Oops, nakalimutan ko. Wala ka nga palang konsensya. Tricia, aminin mo man o hindi ka magiging sapat para sa akin. Charles, sa loob ng 7 taon, sinuportahan kita ng palihim. Takot na baka masaktan ang katotohanan. Ang marupok mong ego. Pero binasura mo ko. Pagkatapos mong sayangin ang lahat ng perang binigay ko sa'yo. Ang respeto ay kailangang makuha. At ang isang kalapating mababa ang lipad. Biglang naputol ang pagsasalita ni Charles nang bigla siyang hawakan ni Grayson sa kawelyo. Dr. Hughes, alam kong may nakaraan kayong dalawa. Pero asawa ko na siya ngayon. At ang pagpapahiya sa kanya ay isang sampal sa akin. Grayson, sabay-sabay na napalingon ang lahat sa malakas na boses. Si Sofia iyon. Paano mo nagawang tawaging asawa ang bitch na ito sa ganitong okasyon? Gusto mo bang masira ang Griffith Group? Sofia, sinabi ko na sa'yo na ikaw at ako ay tapos na. Nang sandaling iyon, hindi nakapagpigil si Tricia nang makita ang inasal ni Ellie Sofia. Malambing niyang hinawakan si Grayson sa balikat at sinabi, Miss Sofia, may problema ba sa pagkilala ng asawa ko sa kanyang nararapat na asawa? Nagdikit ang mga ngipin ni Sofia sa galit. He's my fiancé. Pag-aari ko siya. Hindi ako makapaniwalang pinagtaksilan niya ako para pakasalan ang walang kwentang babaeng tulad mo. Miss Sofia, hindi trophy si Grayson. Ang malayang pagmamahal ay isang pangunahing karapatang pantao. Maaari niyang piliin kung sino ang gusto niyang makatuwang sa buhay. At hindi yun naiiba. Bitch, wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan. Grayson, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Narito ang susi sa presidential suit. Hihintayin kita. Ellie, maghihintay ka sa wala. You ungrateful fool. Ngayong gabi, kapag nakuha ko na ang endorsement ng president, ako na ang magiging tunay na tagapagmana ng pamilya Sofia. At lilipulin ko ang pamilya mo nang wala sa oras. Choices come with the price, Mr. Griffith. Galit na sabi ni Ellie bago muling nagpatuloy.
I bet wala kang clue. Ang gininto ang imbitasyong ito ay nagmula sa iyong lola. Nagsumamo sa Pangulo si Mr. Belmont. Kung wala ang impluensya ko, hindi niya ito ibibigay sa'yo. At ngayon may lakas ka ng loob na pangaralan ako sa harapan ko. Grayson, you're so naive. Dagdag na sabi ni Ellie. Grayson, naisip mo na ba talaga na makukuha ng Griffith Group ang atensyon ng Rose Corporation? Kung wala si Miss Sophia, wala tayo dito ngayong gabi. Muling sabi ni Madam Griffith. Nang sandaling iyon, humakbang si Ellie palapit kay Tricia. At ikaw, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Get out of my sight. Miss Sophia, gusto mong umalis ako? Fine. Ngunit ang kahihinat na ng aking pag-alis ay higit pa sa kung ano ang maaari mong hawakan. Tricia, kailan ka ba talaga titigil sa pagiging delusional mo? Alam mo ba ang sinasabi mo? Nakakatawa naman. Ako ay nagmula sa pinakakilalang pamilya. Pwede kitang sipain sa kalye anumang oras. Mayabang nasabi ni Ellie Sophia. Nang oras na yun, napalingon ang lahat nang pumasok si Baron, kasama ang dalawa nitong bodyguard. Miss Sophia, ikaw ay tiyak na walang karapatan. Miss Malo, humihingi ako ng paumanhin sa pagiging late ko at sa inasal sa iyo ng mga tao dito. Inaako ko ang buong responsibilidad, Miss Malo. Buong katapatang sabi ni Baron nang humingi siya ng paumanhin kay Tricia. Nagulat ang lahat ng sandaling iyon nang makita kung gaano binibigyang respeto ni Baron ang babaeng kinukutya ng lahat. Ayos lang, Baron. Sagot ni Tricia na ikinagulat ng lahat. Mr. Ashford, what you are trying to pull? Nang sandaling iyon, biglang sumabat si Tricia. What are trying to pull, Ellie Sophia? Galit na tiningnan ni Ellie si Baron at sinabi, Who do you think you are? Trying to protect this woman? Hindi mo ba nakikita? Nasa kamay ko ang premier na ticket. Inilabas ni Ellie ang isang puting imbitasyon at itinaas iyon upang makita ng lahat ng tao doon. With the premier status, Miss Sophia, and I don't need to bother with you anymore. Nakataas ang kilay na sabi ni Charles at pagkatapos ay inabot niya ang kamay ni Ellie Sophia para maupo sa bakanteng upuan na nakahanda para sa 3 espesyal na tao. Umupo si Ellie sa puting upuan sa bandang kanan at si Charles naman ay umupo sa bandang kaliwa. Nang sandaling iyon, ang tanging gitnang upuan na lamang na kulay ginto ang bakante. Nagtatakang napakunot ang noo ni Baron sa pagkagulat nang makita ang pag-upo ni Charles sa isa sa mga upuan na nakalaan para sa espesyal na tao. Naikuyom ni Baron ang kanyang mga kamay na sandaling iyon. Paano ang pangunahing imbitasyon ay nasa kamay ng isang tulad mo? Mr. Ashford, si Dr. Haggis ay kasintahan ng Pangulo ng Rose Corporation. With his approval, I'll get the President endorsement. At ikaw, Mr. Ashford, mawawalan ka ng posisyon bilang tagapagsalita. Worth it ba ang pagprotekta mo sa babaeng ito? Marahas ang boses na sabi ni Sophia. Samantala, napatawa ng mapait si Baron nang marinig ang sinabi niyo ni Sophia. Nagdikit ang kanyang mga baga at naikuyom niyang muli ang kanyang mga kamao sa galit. Anong sabi mo? Mawawalan ako ng posisyon bilang tagapagsalita? Ellie Sophia, kailangan mong umalis dyan. Wala kang karapatang maupo dyan. Mahigpit na utos ni Baron. Mr. Ashford, si Tricia Malo ang dapat na umalis dito. Sabi ni Charles habang nakaturo ang kamay kay Tricia at pagkatapos ay agad na tumayo at mayabang na iwinigayway ang puting invitation at sinabi, Everyone, with my premier status, ipinawawalang bisa ko ang golden invitation na hawak ni Tricia. That's right. Mabilis na sigunda ni Sophia. Nullified. Nullified. Sunod-sunod na sigaw ng ilang taong naroroon. Nang oras na yon, muling nagdikit ang mga bagang ni Baron. Mga walang kwentang tanga. Galit na buliw ni Baron. Magsasalita pa sana si Baron
nang bigla siyang putulin ni Trisha. Humakbang si Trisha paunahan at nagsimulang magsalita. Mula sa simula, hindi ako kailanman interesado sa imbitasyong ito. Panimulang sabi ni Trisha habang hawak ang isang gintong invitation mula sa kanyang handbag bago muling nagpatuloy. Subalit, ito talaga ang upuan ko. Ang pinakamataas na upuan sa bulwagan. Nakataas ang kilay na sabi ni Trisha, sabay turo sa pinaka-espesyal na upuan na nananatiling bakante na sandaling iyon. At pagkatapos, ay pinakawalan niya ang gintong imbitasyon mula sa kanyang kamay at bumagsak yung sasahi na ikinabigla ng lahat, kabilang si Grayson. Gayunpaman, mabilis niyang inilabas ang isa pang invitation mula sa kanyang handbag na mas lalong ikinagulat ng lahat. Napanganga ang lahat ng tao sa silid na yon nang makita ang isa pang invitation na inilabas ni Trisha. This is the supreme invitation at tanging ang nag-iisang presidente lamang ang meron nito. Nakataas ang kilay na sabi ni Trisha. Paano yun napunta sa kamay ng babaeng yan? Hindi makapaniwalang sabi ni Madam Griffith. Ha? Ito ay isang bangungot. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Carol. Imposible. This is absolutely impossible. Galit na sigaw ni Charles. Mas kilala kita higit kanino. Paano nangyari ito? Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Charles. Nang sandaling iyon, ngiti lang ang isinagot ni Trisha at pagkatapos ay taas na siyang naglakad papunta sa pinaka-espesyal na upuan at sinabi, well, ako si Trisha Malo, ang nag-iisang may-ari ng Supreme Invitation. Trisha, nababaliw ka na ba talaga? Alam mo ba kung anong klaseng event ito? Nagpapanggap kang presidente. Gusto mo ba talagang maparusahan? Tila nagbabantang sabi ni Charles. Get out! Paalisin niyo siya dito. Galit na sigaw ni Sofia. Sige, subukan niyo. Isang malakas na boses ang narinig na ikinagulat ng lahat. Nang sandaling iyon, hindi inaasahan ng lahat ang pagdating ni Mr. Belmont sa lugar. Si Mr. Belmont, ang pangunahing nangangasiwa sa pamilya Sofia at siya rin ang nakikipag-deal sa presidente ng Rose Corporation para matulungan ang kumpanya ng pamilya Sofia. Mabilis na naglakad si Mr. Belmont sa kinaroroonan ni Trisha, Charles at Sofia. Huminto siya nang makarating sa harapan ng stage. President Belmont, dumating ka sa tamang oras. Si Sofia ang unang nagsalita. Ang babaeng ito ay naglakas loob na sabihin na siya ang presidente ng Rose Corporation. Ito ay isang malaking insulto sa presidente, sa iyo at sa grupo. Tama na. Malakas na sigaw ni Mr. Belmont. Dahilan para mapahinto si Sofia sa pagsasalita. Trisha, tingnan mo. Sinusubukan kitang iligtas. Alang-alang sa 7 taong relasyon natin. Pero patuloy kang nagpapanggap. Kaya wag mo kong sisihin kung kumikilos ako ng malupit. Ito ang mga salitang binitiwan ni Charles kay Trisha. Fine. Sana lang hindi ka magsisi sa huli. Casual na sagot ni Trisha. President Belmont, pakiusap. Asawa ko si Trisha. Please, wag kang masyadong malupit sa kanya. Mahinahong pakiusap ni Grayson. Trisha, huwag ka na magpanggap bilang presidente. Niwala ka sa kalingkingan niya. Ang agwat sa pagitan mo at ni Sofia ay hindi malulutas. Charles Haggis, tumahimik ka. Malakas na sabi ni Mr. Belmont. President Belmont, I'm sorry. Pero paalisin niyo na agad ang babaeng ito. Guard, ilabas niyo ang babaeng ito. Nang sandaling iyon, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Charles. Tila huminto ang oras at hindi nakagalaw ang lahat nang masaksiyan ang pangyayaring iyon. Ang sabi ko, huminto ka. Ano ang hindi mo naintindihan doon? Galit na bulyaw ni Mr. Belmont. At pagkatapos, ay mabilis na inayos ang sarili at nagpaliwanag. At bilang ako rin ang pangulo ng kamara ng komersyo ng bansa, magalang kong hinihiling
sa presidente ng Rose Corporation to have her seat. Halos mahulog ang panga ng lahat ng tao doon nang marinig ang sinabi ni Mr. Belmont. Ha? She is the queen? Hindi makapaniwalang bulalas ni Sofia. Nang sandaling iyon, lumakad palapit si Mr. Ashford patungo sa stage at mabilis na nagpakilala. Ako si Baron Ashford, Rose Corporation Representative, at magalang kong inaanyayahan ang Pangulo na umupo sa kanyang upuan. Formal na anunsyo at pagpapakilala ni Baron sa presidente ng Rose Corporation. Nang sandaling iyon, muling umugong ang pulungan sa buong silid. Trisha, you really are. Hindi makapaniwalang bulong ni Grayson. Dahan-dahang naglakad si Trisha at huminto nang makarating sa espesyal na upuan. Welcome, Miss President. Sabay-sabay na bati ng lahat ng bodyguards at yumuko silang lahat sa harapan ni Trisha pagkatapos ng pagbating iyon. Gayunpaman, hindi makapaniwalang napatingin ang lahat nang marinig ang magalang na pagbati ng mga bodyguards kay Trisha. Tumango si Trisha sa mga bodyguard bilang tugon at pagkatapos ay dahan-dahan siyang umupo na parang isang reyna sa bakanteng gintong upuan. Trisha, honey, bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Kung nalaman ko lang kung sino ka, hindi magiging ganito ang mga bagay-bagay, okay? Sinabi ko na sa iyo, Charles, nang higit sa isang beses. Pero hindi ka nakinig. Sa 7 taon nating pagsasama, hindi mo ako pinagkatiwalaan o nirespeto. No, honey. Charles, ang gusto mo lang ay walang katapusang kapangyarihan at kaluwalhatian. Gusto mo lang umakyat sa taas para maging pinakahanga-hangang tao sa planeta. Trisha, please. At ngayon pinagsisisihan mo ito, Charles. Ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi mo kakayanin ang katotohanan. Natulala si Charles nang marinig yun. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Trisha at nakatungong nagmakaawa. Gayunpaman, biglang lumapit ang mami ni Charles ng sandaling iyon. Trisha, please. Huwag naman ganito. Matagal-tagal din ang pinagsamahan niyo ni Charles. At gustong-gusto kita. Normal lang sa magkasintahan ang nag-aaway. Pero nagkakasundo rin. Ang anumang hindi pagkakaintindihang tulad nito ay pwede niyong pag-usapan. Mrs. Hages, hindi pat ikaw ang sumampal sa akin at nagsabi sa akin na hindi ako sapat para sa anak mo. Palagi mo sinasabi sa akin na umalis. At ngayong alam mo na ang tunay kong pagkatao. Sa palagay mo ba mabubura mo ang lahat ng ginawa at sinabi mo? Nanlamig ang buong katawan ni Carol at hindi nakapagsalita. Gayunpaman, dumako ang mga mata ni Trisha kay Ellie Sofia. Hindi siya nagsalita. Bagkus ay tinitigan niya ng masama ang babaeng nang insulto sa kanya ng husto. Nanginig ang buong katawan ni Sofia nang titigan siya ni Trisha mula ulo hanggang paa. Miss President, I was blind. Sinaktan kita ng maraming beses. Hindi ko sinasadya. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Please, patawarin mo ako, Miss President. Huli na ang lahat, Ellie Sofia. Ngayon, mangyaring iwanan mo ang gabi ng Rose. Hindi nangyayari ang lahat ng ito. Miss President, kailangan ko makuha ang endorso mo. Dapat kong manahin ang pamilya Sofia. Umiiyak na sabi ni Ellie. Gayunpaman, hindi pinansin ni Trisha ang madramang aksyon ni Sofia at mabilis na hinarap ang lola ni Grayson. Madam Griffith, ngayon, sino sa tingin mo ang magandang kapareha para kay Grayson? Casual, ngunit nakataas ang kilay na tanong ni Trisha sa matanda. Bago sumagot, nahihiyang tumungo si Madam Griffith. Alam kong nagkamali ako. Hindi maipaliwanag ang hiyang nararamdaman ng matanda na sandaling iyon. Ngunit hindi iyon binigyan pansin ni Trisha. Bagkus ay nakangiti niyang hinarap si Grayson at sinabi, My dearest husband, Grayson Griffith, maaari mo ba akong samahan at gawing katotohanan ang ating pagkukunwaring kasal? Dahan-dahan lumapit si Grayson kay Trisha
at mangiyak-ngiyak na sinabi, I will. I do. At pagkatapos, ay mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa at buong pagmamahal na hinalikan si Tricia sa labi sa harap ng lahat ng taong naroroon.